Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze. Nako ha, balitang Maynila po muna tayo. Update po tayo rito sa usaping Maynila. Kasi nagsimula na nga ho ang pangangampanya ho ng mga kandidato ng mga lokal, ng mga lungsod. Ha? At nung nakaraang araw ay nagsimula na ho ang mga proclamation rally nila. Especially dyan sa Maynila na matindi-tindi ang labanan. Kasi may maraming nag-file ho dyan ng pagka-mayor, ng kumuha ng pagtakbo ng mayor. Pero ang matinding laban talaga ho dyan, mga kababayan, eto hong si Isko Moreno. At yung mismong kasalukuyan na si Mayor Hani Lacuna na kung saan nananawagan sa Maynila, sa taong bayan na kung saan pagbigyan pa siya ng isang termino hanggang matapos ang kanyang termino para mapagtuloy-tuloy niya pa lahat ng programa. Kasi karapatan niya naman yan dahil hindi naman niya iniwan ng Maynila. Ngayon mga kababayan, nako, siguro naman kilala niyo naman ito. Ha? Palakpakan natin, pakilala natin mga kababayan. Napapamahal ako ngayon dito kay... napapamahal ako rito kay kay Mr. Anthony Taberne. At sa kanyang partner na si sino ba ito? Si Jerry Baha. At may programa ho sila ng 2x2 ba? Nung nakaraan itong si Taberna, si Anthony Taberna, binanatan si Digong pwede naman talaga harangin ni PBBM yung warrant na yan. Ba't gagawan ko ng mabuti? Ba't pipigilan ko? Araw-araw minumura ako nito. Putik. Talagang nasampal ng katotohanan si Digong no? Ni Mr. Anthony Taberna. Sir pagka ganyan mahal ka ng mga BBM vlogger. Ito ngayon, putik, matapos masampal ni Mr. Anthony Taberna at nitong kasama niyang si Jerry Baha na kanilang programang 2x2, si Digong nung nakaraan, sinampal naman ngayon nila ng katotohanan itong si Isko Moreno. Alam ko na! Kasi nga, maganda yung mga binanggit dito ni Anthony Taberna. Kasi ito rin yung pananaw nating mga sinasabi natin nakaraan. Alam nyo naman ito si Isko. Tumungtong lang sa Maynila, naka 3 taon, naka 1 term lang. President Tapos siya pa magaling, di ba? Iniwan niya na nga puro utang yung Maynila, siya pa ang magaling. Nalako na! Tapos, na binabayaran, pinaghihirapan bayaran ngayon ng Administrasyong Lacuna para bang ang dating si Lacuna pa yung walang ginagawa. Ang problema kasi si Isko magaling lang sa ganun. Kasi artista taga That's Entertainment si Mayor Hani Lacuna hindi naman lumaki kasi sa entertainment. Gawa lang si Mayor Hani Lacuna talagang politiko Pakinggan natin dito kung paano binanatan ni Anthony Taberna ito si Isko Moreno nasampal ng katotohanan Pakinggan nyo Kayo na ang mamimili ng property, hindi kayo ang magbebenta ng lupa ng Maynila. Bakit? Meron ka bang kilala na nagbebenta ng hindi ninyo hindi na mangyayari yung ginawa nung nauna sa inyo na ipinagbebenta ang napakarami. Ang dami pala niyan, kumbatsero. Nakuha ko itong listahan. Eto, may Divisoria. Yun sa Sold. Mall. Harrison Plaza. Paco Public Market. Plaza, yung tabi ng Century. Paco Public Market. City College of Manila. Nako po. Kirikada Fire Station. Sases Basketball Court sa San Andres daw ito. Hospital ng Maynila, yung original building. At saka old PNB building. Lahat daw pala yan naibenta na ni ni Mayor Cois.
What? Grabe naman Buti hindi Grabe naman pala yung pinagbebenta ni Isko. Buti hindi binenta yung buong Maynila. Buti. Ano nangyari? Ba't kinakailangan ibenta yun? Nagbebenta na ng kung ano-anong arian ng gobyerno. Nangutang pa, umabot pa ng ang inabot pang utang iniwan ni Isko 17 billion. Ang ginawa niya sa mga pera. Ang ginawa niya sa mga pera. So lahat ba yan napunta talaga sa mga taga Maynila? Naku po. At according dito kay Attorney Topacio, may binubuhay silang kaso rito kay Isko sa ombudsman. Kasong graft and corruption. Na i-file daw ito 2022 pa eh. Takpo. Tuloy natin to. A total of 65 billion pesos na ari-arian ng Maynila na naibenta. Total of 65 billion pesos. 65 ba? 67. Oh, basta ganon. Tapos nakautang pa ng 17 billion. Ha? Abay putik. Saan napunta yung mga yan? Tako. Hindi ba dapat maimbestigahan yan? Kaya ba tahimik ito si Isko Moreno sa mga nangyayari ngayon siya? Mukhang dapat maimbestigahan niya na. Saan ba pwede maimbestigahan yan? Sa Senado, sa Congress? Pwede kayo maimbestigahan yan? Pag meron kayang nag-file sa Congress na or sa Senado na dapat imbestigahan kung saan napunta ito. Kasi property ito ng gobyerno eh. Mga pinagbebenta daw eh. Umabot sa 65 billion or 67. Tapos nakautang pa ng 17 billion. Ano eh? Saan napunta yan? Napunta yan lang sa Maynila? Eh, ba't nagkautang pa? Nako. Nasaan ito? Nasaan ang mga napagbentahan nito? Oo. Saka normally kumbachero, yan ang laging nasisita sa gobyerno. Yung ubos na sagad ka ba para mag-dispatch ka ng gamit mo, parang gano'n sa bahay. Gipit ka ba? Bakit kapag ka nagbebenta ng mga ari-arian, mga gamit mo? Idinahilan dito pandemic. Pandemic. Ganun. Kaya lang, tingnan nyo, sa buong pandemic, sinong local government ang nagbenta ng katulad ng mga properties? Diba, Makati. Ayun nga yung diba, buti na lang sinabi to ni Jerry Baha at ni Sir Anthony Taberna. Ito nga yung sinasabi pa natin nakaraan pa. Hindi lang naman ang pandemic tumama sa Maynila eh. Buong Pilipinas. Lahat ng lungsod tumama ang pandemic. Maynila, Nabotas, Malabon, Pasig, Makati, Quezon City, at kung saan-saan lungsod pa o probinsya pa. Eh bakit siya lang bukod tangi kung ano-ano binenta? At ang tanong, anong taon yan pinagbebenta? Panahon ba ng pandemic? Dapat na-imbestigahan ito sa totoo lang eh. Ay, ako yung nagsasalita bilang isang netizen mamamayang Pilipino, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Dapat na ma-imbestigahan eh. Benta ba ang Makati? Ang Mandaluyong, ang Quezon City. Lahat naman sila dumaan sa pagsubok ng pandemic. At nagbigay ng tulong sa mga kababayan nilang
nahirapan sa panahon ng lockdown, sa panahon ng pandemic. Ganun, Bakit ang bukod tanging ang Maynila lang ang nagbenta ng ganyang karaming mga property? Magkano? Bukod tayo Maynila. Hindi. Siguro maiimbestigahan ito sa Congress o sa Senado. Wala namang problema kung lahat talaga napunta sa taong bayan yan. Kumbaga patutunayan eh. Ikaw ba, Isko? Kung talagang itong lahat pinagbentahan ng mga binenta mo sa ng iyong administrasyon, ganito ganyan, at yung inutang mong 17 billion, kaya mo ba manawagan, may lakas at may tapang ka na sabihin mo, Congress, Senado, imbestigahan nyo kung saan na kung dinala ng aking administrasyon napunta ang mga pera-perang ganito. Kaya mo? Sige nga. Kaya mo, sir? Ha? Hindi, malinis konsensya mo. Ipakita mo. Ipakita mo para talagang mapatunayan mo na yung mga pinagbebenta na according dito 65 ba o 65 or 67 billion ang lahat na napagbentahan at plus yung inutang pa ng iyong administrasyon, inutang mo, sabi mo pa mismo, inutang mo umabot ng 17 billion. Kaya mo? Ikaw mismo manawagin sa Congress, Senado na imbestigahan nyo. Nang mapatunayan ko na galing lahat yan. Kasi dapat yan, may mga resibo, mga ganyan-ganyan, di ba? Ano? There. Yung total? 65 billion pesos. Dapat pala matanong natin si Yorme dyan, ano? Yorme! Yorme, maganda morning! Puti ko, hinahanap na, Yorme! Isko, sir! Nang programa ng 2x2 sa pangunahan ho ni Anthony Taberna at ni Sir Jerry Baha. Sana napunta raw yung 65 billion na pinagbentahan mo ng mga properties ng Maynila? Saan daw napunta? Siyempre, pag narinig mo yan, sasabihin mo lang yan. Kumbaga, di ba mahilig ka sa ganito, babalik ko lang. Laway lang puhunan dyan eh. Siyempre, kinakailangan, pag sinagot mo yan, pakita mo na, bitbit mo na ebidensya. Para di lang laway puhunan. At pagtatanong na rin ako bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. At yung 17 billion na inutang, saan ba napunta yung mga yan? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit sa panibagong live, panibagong vlog. Ala po, pasamantala ang inyo lingkod host Chris Ulo. Lagi natin tandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit maya-maya lamang. Bye-bye po.